Ako nga pala si Madeline Chua, kuring ng Kalending. Bago po kami naging isang vlogger, marami pong pagsubok sa buhay na aming nilalagpasan at hanggang ngayon ay aming pinagdadaanan. Bago po kami naging isang vlogger, isa kaming simpleng mamamayan at simpleng may mahirap na buhay. Hindi po madali ang maging isang mahirap dahil maraming pagsubok na dapat naming lagpasan. Bago po ako naging vlogger, isa po akong manananim at hanggang ngayon po, yun po yung aking trabaho. At hindi naman din po ako nakapagtapos, kaya at saka yun lang din po ang alam kong trabaho. Pero namasukan naman po ako bilang katulong para makatulong sa pamilya at sa mga magulang ko. Ang nanay at tatay ko po ay isang magsasaka. Sa dami po naming magkakapatid, halos wala po sa amin ang nakatungtong ng college. Kaya nung dalaga ako, nagpasya na akong huminto ng trabaho para matulungan yung aking mga magulang. Ang mga magulang ko po ay isang magsasaka. Sa dami po naming magkakapatid ay halos hindi kami nakapagtapos ng pag-aaral. Nagpasya po akong huminto ng pag-aaral nang makahanap ng magiging trabaho. Nang sa ganon, makapasok din sa pag-aaral yung aking mga kapatid. At dahil marunong naman na po akong sumulat at bumasa, kaya nagparaya na lang ako na sila na lang yung munang mag-aral. Nang sa ganon, matuto rin silang sumulat at bumasa. Hindi man kami makapagtapos, at least alam naming isulat yung mga pangalan at alam naming bumasa. Mahirap po kasi ang walang alam na hindi ka marunong bumasa. Nakakalungkot po kung gano'n ang mangyayari tapos lolokohin pa ng mga ibang tao. Kaya mas maigi na huminto na lang ako nang sila naman yung makatungtong sa high school. Hindi man sila nakapagtapos ng high school, at least natutunan nila ang sumulat ng pangalan at bumasa. Paano mo nalaman ng bata na mahirap na? Nalaman ko, ay na-realize ko na mahirap lang kami. Yung nakikita mo yung mga kaklase mo na may kumpletong gamit, tapos may bagong bag, tapos may bagong mga lapis, ballpen, samantalang yung ballpen mo, nung isang taon pa, yung lapis mo na isang taon pa, tapos yung pambura mo, pudpud na. Ang hirap syempre kasi, di ba, yung makikita mo sila na may masarap silang baon. Samantala ako nun, madalas wala. Tapos, makikita mo sila, ihahatidan pa lang mga nanay nila ng mga baon nilang masasarap. Tapos ikaw, andun lang, nakatingin sa kanila. Ang hirap talaga, para talagang dun mo mahirap ka talaga. Yung isipin mo na lang na, bakit may mga nakakaangat, merong mahirap. Pero ganun pa man, sinubukan ko pa rin naman mag-aral dahil siyempre gusto ko rin maranasan yung, siguro sabi ko sa isip-isip ko, kaya siguro sila yung nakakataas dahil kaya sila nakakaangat kasi nakapag-aral yung mga magulang nila. Pinilit ko naman na mag-aral, kaya lang talagang hanggang doon lang. Hindi na talaga kaya dahil mahirap talagang buhay na kahit sabihin natin na madalay kung pag-aaral lang, di sana, hindi po ganun kung pag-aaral lang po sana, baka sakali na nakapagtapos ako, pero hindi po ganun na, na pag-aaral lang, agad-agad, pag-aaral, matatapos na, hindi po ang hirap po talaga yung, malapit nga po yung eskwelahan sa amin, pero hindi po talaga kaya ng mga magulang ko na sabay-sabay kaming makapag-aral dahil nga po madami kami. Isa lang naman pong magsasaka si mama na halos yung kinikita niya pangtustos lang sa pagkain namin na alam mo, masaya na nga po kami kung makakain kami 2 beses sa umaga kasi yun na po yung normal na pagkain namin, yung 2 beses sa maghapon kasi madalas kape lang. Papasok po kami ng kape lang. Kung minsan nga walang kape, si mama, naalala ko si mama nun, pag walang kape, magsasalang siya ng bigas. Yung bigas na,
parang iluluto niya yung bigas, tapos lalagyan niya ng tubig. Tapos lalagyan niya ng asukal. Para lang yun, para merong mga pagkape kami bago pumasok. Tapos naalala ko nung bibigyan niya pa kami ng yung 10 piso nun, maghahati-hati kami, 4 kami, pero tigte-3 kami. Tapos talagang mahirap, talagang malalaman mo isa kang mahirap talaga sa sitwasyon na yun. Pero ngayong may asawa at anak na ako, hanggang ngayon mga kalending lumalaban pa rin sa hamon ng buhay. Pero sana hanggat kaya ko, ayokong darasin nila, ayokong maramdaman ng mga anak ko yung mga pinagdaanan ko, lolo. Kaya hanggat kaya ko, kung pwede lang sana na pag mag-aaral sila, kahit na palo, kahit inuutang ko lang yung baon nila mga kalending, wag lang silang mukhang kawawa sa school. Kasi nakakaaway pa. Yung nararamdaman mo, lol, ayoko maramdaman lang mga anak ko ngayon. At ngayong kalending na kami, meron naman po kaming dagdag income na nakukuha sa pagbablog sa kalending. Malaking bagay na po yun sa amin at nakakatulong po sa pang-araw-araw na gastusin namin. Kaya nagpapasalamat nila ako kay Direk kasi binuo niya yung grupo namin na kahit mahirap, kahit wala man kaming kaalam-alam sa ganitong trabaho, ay pinursige ni Direk na kaya namin gawin yun, yung mga bagay na hindi namin magagawa naman pala namin. Kaya napapasalamat nila ako kay Direk kasi nandiyan siya lagi kahit layo. Yung parang ayaw na namin dahil nakakapagod din po. Hindi lang naman po kasi ito yung trabaho lang namin kasi magtatalim kami tapos magbablog. Yung kahit na pinupursige niya pa rin kami na kaya nyo yan, kaya nyo wag yung hihiltuan dahil para sa pangarap. Nakikita nyo kami masaya sa camera para wala problema. Pero alam po lahat ni Direk kung ano yung mga problema namin sa buhay. Lalo na ako, alam niya yan kasi sinabi ko sa kanya nung una pa lang, Direk, tulungan lang. Pati kaya talaga, sa Tagalog, ayoko talaga umalis dito sa... Yung problema ko po kasi mga kalending, malaki, sobrang laki kasi yung lupa namin, lakasanla, tapos yun lang yung lupa namin. Sabi ko sa kanya, Direk, tulungan mo ko. Gusto ko maging isa ganyan din vlogger. Sabi ko kahit papalo, makasakali, matapos matubos ko yung lupa namin. Sabi niya sa akin, kaya mo yan, tutulungan kita. Kaya nagtiwala ako sa kanya na kaya ko. Pero marami po talaga pagsubok. Gusto ko lang huminto. Gusto ko lang... Kasi parang wala naman nangyayari Parang walang improvement na nangyayari. Kaya ayoko lang. Pero andyan si Direk. Sabi niya, ituloy mo lang yan. Kasi hindi lahat nakukuha sa madali. Kaya sabi ko, darating din siguro yung araw na... Yun, parang araw siguro na... Yun lang, gusto ko man lang sana na sa paghihirap ko dun sa pagkagawa ko nila vlog, matubos ko yung lupa namin. Dahil ayoko talaga umalis dito kalending kasi siyempre dito lang ako lumaki. Dito lang kami lahat nagkaisip. Dito lang lahat talaga. Ayoko talaga umalis dito dahil ang hirap ng walang bahay. Pasalamat nila ako sa Panginoon kasi may mga ginagamit siya mga tao para pagbigat na yung mga problema, pag hindi na kaya, meron siya ginagamit na mga tao gagabay sa'yo, tutulong. Kaya sa asawa ko, salamat din kasi andyan siya lagi na nakasupport sa amin. At ay kasama ko lumalaban sa hirap na buhay. Kaya sa mga nakakaranas ng kahirapan, lagi po kayong magdadasal at laging magtiwala sa Diyos dahil siya ang lahat ng nakakaalam ng ating mga patutunguhan. Hindi naman tayo papabayaan o bibigyan ng problema kung hindi natin kayang solusyonan.
sa mga followers po ng Kalelding. Maraming salamat po kasi kung wala kayo, wala kami. At saka lubos po ako nagpapasalamat dahil nandyan po kayo palagi. At salamat na rin kay Direk kasi kung wala siya, walang Kalelding na magpapasaya sa inyo. Kaya maraming salamat po mga Kalelding sa inyong lahat, sa lahat po lang sumusubaybay ng aming talabas o page. Maraming salamat po sa inyong lahat.